Sige po mga kapatid, tuloy-tuloy na po ito. Sige po. Pangalan ko po ay Richard. Ang katanungan ko po ay paano nagsimula ang tukso? At maraming natutukso sa sanlibutan ito. Paano nagsimula ang tukso? Oh, yan. Paano nga naman? Saan? Kanino? Yun, magandang tanong eh. Saan, kanino, at kailan nagsimula? Ang sabi po ni Santiago, mga kapatid, ay ito po ay nakalagay sa 1, ang talata po ay 14. Sabi po niya, kundi ang bawat tao ay natutukso kapag ka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. So yan po yung dahilan kung bakit po tayo natutukso. Actually, hindi ka naman talaga matutukso sa isang bagay na ayaw mo. Tama ba? Pwede ka bang matukso doon sa isang bagay na ayaw mo? Malabo hong mangyari yun, mga kapatid. So ang sabi ni Santiago, ang tao po natutukso kapag ka nahihila siya ng, of course, yun nga, kapag ka ang ini-offer sa atin, una, kaya po may tukso ay dahil mayroon pong nanunukso. Yan ang number 1. At alam naman po natin kung sino ang nanunukso, si Satanas. Ang sabi ng ating Panginoon sa Juan 8:44 ay ganito po yung pahayag ng ating Panginoon. Kayo'y sa inyong amang dyablo at ang nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya ay isang mamamatay tao buhat pa ng una at hindi na nanatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng mga kasinungalingan ay nagsasalita siya ng saga ng kanya sapagkat siya ay isang sinungaling at ama nito. So, ito po yung author, si Satanas, mga kapatid. No? Ang sabi nga ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica ay ito pong talagang si Satanas siya ang nanunukso. No, mga kapatid. Ang sabi po doon sa unang Tesalonica 3, ang talata po ay 5. Tingnan po ninyo, mga kapatid. Dahil dito naman, nang hindi ko na matiis pa, ako'y nagsugo upang matalastas ko ang inyong pananampalataya. Baka sa anumang paraan, kayo'y nangatukso ng manunukso. O yan o. At ang aming pagpapagal ay mawalan ng kabuluhan. So, dun po sa tanong, paano nga ba natutukso? Una, mayroon pong nanunukso at pangalawa, ang tukso ay doon sa mga bagay na gusto natin. Palagi pong ganun yun, mga kapatid. Kahit obserbahan nyo pong mabuti. Hindi ka po tutuksohin ni Satanas sa isang bagay na ayaw mo. Laging ang tukso ay doon sa bagay na gustong-gusto mo na hindi mo naman dapat gagawin. Di ba? Oo. Ay kasi kung hindi ka chismoso, hindi ka naman tutuksoin na magchismis eh. Ang tinutukso na magchismis, yung talagang ang almusal ay chismis. Ay kaso, nung mapag-aralan niyang masama yun, doon nag-umpisa yung paglaban. Doon natin nilalabanan ang tukso. Kaya nga, kailangan po nating paglabanan yung tukso. Kailangan po tayo mag-ingat palagi. Ang sabi ni Apostol Pedro, unang Juan 5:8, ay ang ating kalaban na dyablo. Kasi yan po ang problema natin. Dahil kung hindi po natin babantayan yung ating sarili, ay talagang, ayan, kaya sabi niya, kayo'y maging mapagpigil. Kayo'y maging mapagpuyat. Unang Pedro 5:8. Ano ba ibig sabihin ng mapagpuyat? Ngayon ang normal na tulog ng mga kabataan, alas 12 na. Ito na ba yung ibig sabihin ng mapagpuyat? Ano? Bihirang-bihira na yata ang natutulog ngayon ng alas 9. Sabi niya, kayo maging mapagpigil at maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na dyablo, na gaya ng liyong umuungal ay gumagala na mahanap ng masisila niya. So yun po yung sinasabi ng Biblia tungkol sa tukso. No, mga kapatid. At wag po nating iisipin na ang Diyos ang nanunukso. Ang sabi ni Santiago, ang Diyos po ay hindi nanunukso. Ang nanunukso po ay walang iba kundi si Satanas. Ayun po, Brother Johnson. Okay. Magdagdag lang ako ng kaunti, mga kapatid. Napakaganda na po ng sagot ni Brother Gomer. Yung katotohanan puro sa kanyang binanggit na yung pong tukso ay ibibigay at gagawin sa atin ng kaaway yung paraanan nandun yung ating kahinaan, mga kapatid. At tulad ng ating Panginoon, tinukso siya doon sa alam ni Satanas na kaya niyang gawin. Yung sabi niya sa Mateo 4 ay gawin yung bato, gawing tinapay. Hindi yun ipantutokso ni Satanas sa atin dahil di naman natin talaga kayang gawin yun. So, tinokso ni Satanas ang Panginoon
doon sa alam niya na kayang gawin ng Panginoon na gawing tinapay yung bato. Pero tayo, kahit na anong gawin natin, di talaga. So, hindi yung tukso. Yung tukso yun sa napakadali po natin magawa at yung pong karamihan sa mga kahinaan po natin. Ngayon, paano at nagsimula kung kailan ito nagsimula? Kasi baka itanong natin, sabi ni Brother Gomer, galing kay Satanas. Sino naman yung tumukso kay Satanas? Sabi daw sa aklat ng Ezekiel, mga kapatid, 28, 28. Ezekiel 28:14. Simulan po natin yung sabi po dyan, 14 to 17. Sabi po dito, ikaw ang pinahirang kirubin na tumatakip at itatatag kita na ano pat ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. Ikaw ay nagpanhik manaog sa gitna ng mga batong mahalaga. Ikaw ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay lalangin hanggang sa ang kalikuan ay masumpungan sa iyo. So sabi ng talata, merong isang kirubin dito na nasa banal na bundok ng Diyos. Ano po, taglay niya yung mga magagandang katangian, mga batong mahalaga. Sakdal ika siya, sabi niya sa verse 15. Sakdal siya sa mula nang siya ay lalangin. Subalit, dumating yung panahon na yung kalikuan ay nasumpungan sa kanya. Kaya yung tanong ay paano siya nagkasala? Ito po yung evil, mga kapatid, ay mystery. Hindi mo talaga ma-explain ng mabuti. Pero ayon sa nakasulat dito, mismong doon sa isang mabuting nilalang, doon ang galing sa kanya yung kalikuan. Ayan, verse 16. Ano po yung dahilan? Binabanggit dyan sa talatang 16, sa karamihan ng iyong kalakal ay kanilang pinuno ang gitna mo ng pangdadahas at ikaw ay nagkasala. So ito po siya mismo. Walang tumukso sa kanya. Galing sa kanya ang naging dahilan kanyang pagkakasala. Kaya't inihagis kitang parang dumi mula sa bundok ng Diyos at ipinahamak kita o tumatakip na kirubin mula sa gitna ng mga batong mahalaga. So itong kirubin, mga kapatid, ay isa po itong mabuting nilalang, isang anghel, mga kapatid. Sa lahat ng anghel, itong si Lucifer, ang pinakamaganda at may taglay na napakagandang katangian. Verse 17, sabi po dyan, ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan. So binabanggit ho rito yung dahilan ng kanyang pagkakasala nang galing sa kanyang sarili. Ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan. Iyong ipinahamak ang iyong karunungan dahil sa iyong kaningningan. Nakita nyo? Yung magaganda niyang katangian, yun ang naging dahilan ng kanyang pagkapahamak. Aking inihagis ka sa lupa, aking inilagay ka sa harap ng mga hari upang kanilang masdan ka. Makikita po natin dito, mga kapatid, na yung pong kasamaan kay Satanas nanggagaling yung tukso. At paano naman nagkasala si Satanas na dati ay Lucifer, yung pong tala sa umaga, sabi ng Isaiah 14. Dito po galing itong Lucifer, mga kapatid. Isaiah 14:12-14. Ang sabi po dyan, ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga. Yung pong tala sa umaga sa King James, sa English ay Lucifer, no? Anak ng umaga, paanong ikaw ay lumagpak sa lupa? Ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. So nandito na po yung tinatanong, ikaw na nagpahina sa mga bansa. Ibig sabihin, siya yung nanunukso sa buong mundo. Ano po? Sa 13, at sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit. Aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. So yung kasalanan ni Lucifer, mga kapatid, ay gusto niyang pumunta sa posisyon ng Diyos ang damang ang dapat nakaluklukon. Gusto niyang, sabi, aking itatas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. Yung pong mga bituin dito, mga anghel na kagaya niya. Gusto niya lumagay doon sa pinakamataas sa lahat ng mga anghel, kung saan ay ang Panginoon dapat ang nandun sa posisyon na iyon. Tapos sabi niya, at ako'y uupo sa bundok ng kapisanan sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. 14, ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan
ng mga lapaap, ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. So, gusto niyang tularan ang Diyos, mga kapatid. Yun ang naging dahilan ng pagkakasala. Kaya nga, ang isa sa kasalanan ni Lucifer ay yung gawin niyang Diyos ang kanyang sarili. At alam po ba ninyo na yung kasalanan ng ito ni Lucifer, mga kapatid, nung ihagis siya sa lupa, ay tinukso niya yung tao, si Adan at si Eva. Nagtagumpay po siya. At mula noon, ang tao ay naging makasalanan, mga kapatid. Kaya dahil sa yung ating mga magulang, walang tao na walang kasalanan, mga kapatid. Walang tao na walang kasalanan. Sabi ni David dun sa Aklat ng Awit, sa verse chapter 51, ay ipinaglihi na siya. Ipinaglihi siya sa kasalanan. Kaya tayo pong mga tao ngayon, mga kapatid, tayo pong mga tao ay nandoon sa atin yung sinful nature. At yung sinful nature na ito ay ang nagiging dahilan na tayong mga tao, tinan niyo yung mga bata, pag ipinanganak, hindi mo man tinuruan ng masama, kusa niyang natututunan. Dahil meron po tayong sinful nature. Ang pagpapahayag na ito, mga kapatid, ay kailangan tanda natin sapagkat dahil doon, kailangan natin kumapit sa Panginoon na siyang nagtagumpay sa kasalanan. Dahil kung hindi po tayo mga hawakan, hindi po tayo kakapit sa ating Panginoon, yung ating sinful nature na ito, wala pong ibang gagawin kundi dalhin tayo sa paggawa ng kasamaan. Kaya, yung pong nature, yung tukso na yan, minsan mayroon pong pangyayari, mga kapatid, hindi natin lahat talaga ibibintang kay Satanas. Dahil sa sinful nature natin, minsan may mga ginagawa tayong pagpapasya na mismo dahil sa ating makasalanang likas ay nawawalan tayo ng gana sa mga espiritual na buhay. Yan po ang isang delikado ngayon. Ba? May mga tao naman na wala namang tumutokso sa kanya na huwag magsimba pero hindi na nagsisimba. O tanungin mo, bakit hindi ka na nagsisimba? Hindi niya malaman kung ano yung sasagot kasi siya lang talaga yung ayaw. Wala namang nanukso sa kanya. Huwag kang magsimba, kapatid. Di ba? Tama ba, mga kapatid? Na may ginagawa tayo na yung nature natin na isang makasalanan mismo ang nagiging dahilan kung bakit tayo ay lumalayo sa Diyos ng kusa. Okay? So, yan po ang ating masasagot doon sa magandang tanong na yon. Sa kabila nun ay hindi naman nagkulang ang Diyos para bigyan po tayo ng mga paalala na sa ganitong sitwasyon na nandito na tayo sa mundong makasalanan ay meron po siyang mga pahayag kung ano ang mabuti at ano ang masama. Deuteronomio 30 talatang 19, chapter 30 verse 19, ang sabi po ay ganito, aking tinatawag ang langit at ang lupa at pinakasaksi laban sa iyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. So, tinigyan tayo ng knowledge kung ano yung mabuti at masama. Alam nyo, kahit hindi nagbabasa ng Biblia ang mga taong nasa bundok, yung mga napupunta ng ating mga misyonary, pero bakit kusang alam nila na masama yung kumuha ng tanim ng hindi kanila? Yung mga kwento ng ating mga misyonary, tinatanong daw nila yung mga nasa bundok, bakit walang nangingialam ng tanim ng iba? Masama. Paano nalaman? Basta yun ang natutunan namin sa aming mga magulang. So nakita nyo, meron pong revelation ang Panginoon na pinakita sa kanya kung anong mabuti at masama. At ang sabi ng Panginoon, piliin mo yung tama. Ang buhay. Yan. Yun nga lang, dahil sa tukso, ayun, ang mga tao ay alam na yung masama, minsan yun pa yung ginagawa. So yun po yung ating sagot doon. Okay.